Dito ya ikhwani wa akhawati, yung po yung empirical and logical evidence, no? Empirical and logical evidence. So, lahat po may kulang pero no kaya ka na umiingi yung mga Middle East kapag summer na umiingi sila ng tubig sa Allah Subhanahu wa Ta'ala mubashara diretso. Okay, barakallahu fikum. Panglima, yung hunaka ba'dul qawaid at wat tarbiyat al khassa bin nizam al iktisadiyya. Implication in Islamic economic system. Implications in Islamic economic system, ang mga batas ng Islam gaya ng milkiyah. No, sa kwan po sa Islamic economics o doon sa Sharia economic law, meron po silang subject na milkiyah, meron din silang subject na takaful istimai, no, social solidarity, no, doon yan sila. Okay. Hindi ko alam baka sa LLB i-review ko yung study plan ninyo, baka meron kayo ata dito nalagay, no? Ang mga batas po ng Islam gaya ng milkiyah, yung system of ownership, no? At tawzi, distribution, sa economics yan dito, parang economics lahat to, no? At takapul al-ijtimai, social solidarity, no, ay umiiral dahil sa scarcity ng resources. Ano aplikasyon diyan? Kung ang resources ay unlimited, hindi na kailangan ang property law. Sa? Aha, dito may discussion dito. Ano palagay nyo? Kanidamil milkiya, ito. Kanidam al-milkiya wa tawji wa takaful ijtimai wa gairiha at iba pa, no? Falau kanatil mawarid gaira mahduda makanatil hajatu litanzimi milkiyatil afrad wal mujtama li ta'yini kulli minhuma walam takunu hunaka hajatu litanzimil amali tawjiya wa i'adatu tawjiya. Okay, bima'na ya ikhwani wa akhawati, no? Dito ay umiiral dahil sa scarcity ng resources. Application, kung ang resources ay unlimited, no? Falau kanatil mawaridu gaira mahduda, no? Kung ang resources ay unlimited, hindi na kailangan ang property law, zaka o wakaf system. Ngunit dahil may kakulangan, itinatag ng Islam ang equitable distribution upang maiwasan ang injustice at poverty. Ano sa palagay nyo? Kanina sabi natin, walang kakulangan. Ngayon, nasabi na naman natin na kailangan ng property law, zakat, saka wakaf system. Ngunit dahil may kakulangan dito, no scarcity, itinatagpo ng Islam ang equitable distribution upang maiwasan ang injustice at poverty. Ano sa palagay nyo? Taarod sila sa lungat. Tafaddalo. Okay, sa kwan pa yan, sa exam inshallah. Okay, critical thinking. Okay, jazakumullah khairan. Sa pananaw po ng Islamic economics, ang scarcity, yung nodra sa mustalahat ng economics, ay realidad. Of course, realidad. Sa Sister Fatima, ang scarcity ay realidad. Ngunit, hindi negatibo. Ito ay pagsubok sa tao kung paano niya pangangasiwaan, manage ang mga biyayang ibinigay ni Allah. Ang wastong pag-unawa rito ay nagbubukas ng tamang pagplano sa ekonomiya, economic planning, paggamit ng yaman ng makatarungan, just resource allocation, pagpapalaganap ng social justice at sustainability, no? Bima'na ang Islam ay hindi tumatanggi sa konsepto ng economic scarcity, ngunit itinataas nito ang antas ng pananaw mula sa material limitation tungo sa moral responsibility. Ang tunay na solusyon sa economic problem ay hindi sa pag-alis ng kakulangan, kundi sa pagpapaigting ng katarungan, justice, baraka, divine blessing, at tamang paggamit ng yamang efficient utilization of resources alinsunod sa gabay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafaddalu.
Ano sa palagay nyo? Okay, kunin natin yung mushkilatul Tama iktisad. po. Tama po, alhamdulillah. Kunin natin ang mushkilatul awalan at tabiatul mushkilatul iktisadiyah. No? Kahit saan po tayo, meron po tayong muskila. Sa Sister Fatima? Meron tayong muskila? Po. Tabiatul mushkilatul iktisadiyah. Ano 'yon? Yung kalikasan ng suliraning pang-ekonomiya. Tabiatul mushkilatul iktisadiyah. No? Sa nas na yan, no? Yubayyinun nas o mushkila al-iktisadiyah, sa talatang iyan, no, ay nagpapaliwanag na ang suliraning pang-ekonomiya, ito po, no? Kunin natin. Ang suliraning pang-ekonomiya, yung economic problem o problem, no, depende po sa accent, no? Okay, ay natural na katangian ng buhay ng tao. Ang economic problem po ay natural na katangian ng buhay ng tao. Ito ay nagmumula sa relative scarcity, an-nudratul nisbiyah sa Arabic, ang limitadong dami ng resources tulad ng lupa, tubig, enerhiya, oras, at kapital kumpara sa walang katapusang pangangailangan ng tao. Tao kasi walang katapusang pangangailangan eh. Tama po ba? Yes, no satisfaction. Satisfaction. Tama po. Barakallahu fik. Bimana, ang scarcity ay hindi nangangahulugang itinanggi ng Islam na si Allah subhanahu wa ta'ala ang tagapagtustos ng lahat ng rizq, no? Kundi ipinapakita lamang nito na ang natural na limitasyon ng mga bagay at kakayahan ng tao. Halimbawa niyan, kahit maraming langis o ginto sa lupa, hindi ito kusang lumalabas. Kailangan ng human labor. Ano pa? Kailangan ng technology. Ano pa? Kailangan ng kapital upang mailabas at magamit. Yung economic term po dito, una yung scarcity, yung nudra. Sa Arabic, ano yung nudra o scarcity? Kakulangan ng resources upang matugunan ang lahat ng pangangailangan. Ano naman yung isa na resource limitation? Resource limitation, natural na hangganan ng produksyon. Pangatlo, yung human productivity constraint, limitadong kakayahan ng tao sa produksyon. So anong aplikasyon niya sa economic application? Dahil limitado ang resources, anong kailangan? Kailangang gumawa ng economic choice. Al-ikhtiyarul iktisadi sa Arabic, alin ang unahin? Pagkain, pabahay, o edukasyon? No? Ito ang pundasyon ng lahat ng economic system. Ito po ang foundation o pundasyon ng lahat ng economic systems, Islamic, capitalist, o socialist. Ilan sila? Yung economic system, meron tayong economic system na tatlo, Islamic economics, capitalist, at saka socialist. So dito, pangalawa po, al-mawarid al-iktisadiyah. Tapos na tayo dito. Dito na tayo sa saniya. Al-mawarid al-iktisadiyah. Dakika. Al-hajat pala, sorry. Al-hajat al-ragabatul insaniyah. Diyan tayo. So ano yung hajat wal mawarid? Mamaya-maya. Al-hajatul waragabatul insaniyah, ang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Ang tao kasi maraming gusto, no? Gusto pa ng gold, gusto pa ng langis. Ang human needs po, al-hajat, ay may antas. May antas siya. Anong antas niya? Una, daruriyat. Makuha ninyo yan sa Objectives of Sharia. Sa Maqasid al-Sharia. Daruriyat, pangunahing pangangailangan. Basic needs, pagkain, inumin, tirahan, damit at kalusugan, lahat daruriya. No, kung hindi tayo makakain ng isang araw, magkasakit tayo at hindi po maganda mangyari sa atin, no? Pero ang hajiyat, yung pangalawang pangangailangan, ano yung hajiyat?
yung comforts ka lang, comforts. Mga bagay na nagpapagaan ng buhay tulad ng transportation at communication. No, may cellphone kang iPhone, no, may Lamborghini ka, papuntang Makati, for example, going to the saan? Going to the Pampanga. Na transportation, yung Lamborghini, yung communication, yung iPhone, ano yung maximum na iPhone ngayon? Pinaka-highest na? 16? Max? Aha. So yan po yung hajiyat. Pero yung kamaliyat, ang kamaliyat po ay luho o kagustuhan. Ano yung kamaliyat? In another term ay luxuries. Luxuries, alahas, karangyaan o labis na konsumo. Lahat niyan ang daruriyat, al-hajiyat, al-kamaliyat, makukuha ninyo yan saan? Sa subject na maqasid as-sharia, no? Sa objectives of sharia, inshallah. May subject kayo dyan. Maybe next third semester, inshallah. So ano po yung Islamic perspective dyan? Pinahintulutan ng Islam ang paggamit ng mubahat. Ano yung paggamit ng mubahat? Yan po yung permissible things. Subalit hinikayat ang moderation. I'tidal, iktisad. Ano ibig sabihin ng moderation? Iktisad sa linguistic, di ba? Ang ipinagbabawal ay pinagbabawal po ang israf, extravagance o tabdhir, waste. Ibig sabihin, maaari mong tugunan ang iyong mga pangangailangan at kagustuhan hanggat hindi ito lumalampas sa limitasyon ng sharia at sa kakayahang ng lipunan. Ano economic terms diyan? Needs versus wants. Ano ang pagkakaiba ng needs at saka wants? Yala, tafaddalo. Saan na yung ballpen ni Lolo? Kukunin ko na yung ballpen ni Lolo. Tafaddal. Sino yan? Sister Halian. Kunin ko yung ballpen ni Lolo para makasulat tayo. Tafaddal, Sister Halian. After that, Sister Dayan. Dok, yung pagkakaintindi po sa needs, yung need po, yung basic needs po ng tao, needs at saka wants po yun. Oh, yes po. Ang needs po, yung kailangan, yung mga basic needs lang po ng tao, Dok. Halimbawa po, yung mga pagkain, yung kailangan lang pagkain na sa araw-araw, yung matustusan mo lang yung pagkain sa araw-araw. Yung hindi naman, yung kumakain ka lang ng simple living. Sa pananamit din po ay yung mga huwag masyadong yung branded. Huwag branded. Yung kung malinis lang at saka kung maganda rin naman ay sapat na po yun. Sa bahay po ay huwag nang kailangan din po yung may matirhan ka, hindi na kailangan na yung bungalow o ano ba yun. Dahil po kasi pag excess na po doon, yun na po ang tinatawag na wants, yung gusto na po, yung ano na po, kalabisan na po yun. Kailangan, ang ibig sabihin na hindi na po yung kailangan. Nagustuhan mo lang pero hindi mo kailangan. Yun lang po, Dok. Barakallah fik, Sister Halian. Tama po. Jazakillah khairan. Tafaddal, Sister Dayan. Mumtaz, Sister Halian. Hajat ad-daruriyat. Na'am. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tulad ko na sinabi ni Sis Halian, Dok, yung needs natin is yung mga priority na kinakailangan natin sa pang-araw-araw. While yung wants naman po ay yung mga gusto lang natin, maaaring mga bagay o pagkain na hindi naman siya necessary sa pang-araw-araw natin na pangangailangan. Yun lang po. Naam, mashallah. Mumtaz, Sister Dayan. Naam. Yun po yung needs versus wants. Mashallah. Yun po yung pangunahing prinsipyo ng makukuha natin next week, inshallah. Anong pangunahing prinsipyo ito? Pangunahing prinsipyo ng demand. Aha. Meron tayong demand at saka supply. Next week, inshallah, sana mawabot natin. Supply. Okay, barakallahu fikum.